Alden Richard na lugi sa kanyang negosyo. Yan ang pag-usapan natin ngayon. Negosyo si Alden Richards, ngunit ito ay mga nakaraang karanasan at naging aral lamang sa kanyang matagumpay na karera bilang isang entrepreneur. Hindi siya tuluyang nabangkarote, sa katunayan, isa siya ngayon sa pinakamatatag na celebrity businessman sa Pilipinas. Narito ang mga detalye sa likod ng isyung ito, mga naging hamon sa negosyo ni Alden. Panloloko ng kasosyo, 2016, sa naging panayam sa kanya ni OG Diaz. Inamin ni Alden na noong nagsisimula pa lamang siya sa business noong 2016, may mga taong sinamantala ang kanyang kawalan ng karanasan. Nagtiwala siya sa maling mga kasosyo dahilan upang ma-scam o maglaho ang malaking halaga ng pera, na umabot sa usap-usapang milyon-milyon. Tumpak ang impormasyong ito. Ang pahayag na ito ay hango mismo sa naging tapat na pag-amin ni Alden Richards sa GMA Entertainment habang kinakapanayam siya ng talent manager at vlogger na si OG Diaz. Narito ang karagdagang detalye at konteksto sa naging pahayag na ito ni Alden. Kakulangan sa kaalaman, ayon kay Alden, natutunan niya sa mapait na karanasan na, mas okay na mas marami kang alam kaysa marami kang pera. Dahil sa bagzo ng pera at kasikatan noong kasagsagan ng Aldab noong 2016, pinasok niya ang iba't ibang investments nang walang sapat na background check. Halaga ng nawala, umabot sa halos 100 na milyong piso-piso ang kabuoang sangkot sa mga naging maling transaksyon at bad business experiences, na ito, ayon sa naging talakayan ukol sa kanyang interview. Nilinaw naman na ang ibang halaga ay hindi tuluyang nawala kundi naging delayed o matagal bago muling nakuha ang puhunan. Pagsasamantala ng iba, inamin niya na huli na ng mapagtanto niyang sinamantala ng ibang tao ang kanyang kabataan at kawalan ng oras para tutukan ang operasyon ng negosyo dahil abala siya sa kanyang showbiz career. Ginamit ito ni Alden bilang matinding financial lesson. Kaya naman ngayon ay mas mapanuri na siya sa kanyang mga kasosyo, dahilan upang maging matagumpay ang kanyang kumpanyang Myriad Corporation at mga franchise ng fast food chains. Epekto ng pandemya sa restaurant, ang kanyang franchise ng isang sikat na restaurant, tulad ng naging branch niya sa Biñan, Laguna, ay pansamantalang nalugi at nagsara dahil sa mga lockdown noong panahon ng COVID-19. Gayunpaman, pinuri si Alden dahil patuloy niyang sinustentuhan at pinasweldo ang kanyang mga empleyado kahit walang kita ang tindahan. Ganito mismo ang nangyari. Kinumpirma ni Alden Richards sa kanyang mga naging panayam noong panahon ng pandemya na mas pinili niyang unahin ang kapakanan ng kanyang mga empleyado kaysa sa kita ng kanyang mga negosyo. Narito ang mahahalagang detalye sa naging hakbang na ito ng aktor, pagsasara ng mga sangay. Dahil sa sunod-sunod na lockdown, seryosong naapektuhan ang kanyang McDonald's franchise sa Biñan pati na ang mga branch ng kanyang sariling restaurant, ang Concha's Garden Cafe. Sa katunayan, tuluyan nang isinara ang kanyang Tomas Morato branch sa Quezon City noong huling bahagi ng 2020 dahil sa tindi ng krisis. Tao bago kita, sa kabila ng kawalan ng operasyon, naging prinsipyo ni Alden na hindi magbawas ng staff. Ayon sa kanya, what is more important for us is the people rather than our income from our restaurants. Without the hard work of our staff, our business will not make any profit. Sustento at schedule, nagpatupad sila ng mga adjustments sa shifting at patuloy na nagbigay ng pinansyal na tulong upang matiyak na may naiuwing sweldo at pagkain ang pamilya ng kanyang mga tauhan, tulong sa frontliners. Bukod sa pag-aalaga sa sariling empleyado, ginamit din ni Alden ang kanyang sariling mga restaurant upang mag-abot ng tulong at donasyong pagkain para sa mga COVID-19 frontliners sa Laguna. Ang kanyang tagumpay ngayon, ginamit ni Alden ang mga failures na ito bilang mamahaling aral. Sa kasalukuyan, patuloy na lumalago ang kanyang mga lehitimong negosyo. Myriad Corporation, ang sarili niyang kumpanya na nag-o-organize ng mga malalaking concert, gaming events, at iba pang produksyon. Eksakto ang detalyeng ito. Ang Myriad Entertainment Corporation, o Myriad Corp, ay ang multimedia at production company na itinayo ni Alden Richards noong Setyembre taong 2022.
Nagsisilbi itong pangunahing instrumento ng aktor upang lumawak pa ang kanyang papel sa likod ng kamera bilang isang producer at direktor. Narito ang ilan sa mga pinakamalaking proyekto at direksyon na pinasok ng Myriad Corporation. 1. Mga malalaking concert at live events. Eraserheads, ang huling El Bimbo Reunion Concert, 2022, ito ang naging pambungad na pasabog ng kumpanya ni Alden. Ang Myriad Corporation ay naging opisyal na co-producer sa makasaysayang reunion concert na ito ng sikat na Pinoy rock band, anniversary fan meets at live shows. Ang kumpanya rin ang nagpapatakbo ng kanyang sariling malalaking milestone events at fan meetings, tulad ng selebrasyon ng kanyang mga anibersaryo sa industriya. 2. Pagsabog sa esports at gaming. Myriad Esports, kilala rin si Alden bilang isang masigasig na gamer. Sa ilalim ng kanyang kumpanya, inilunsad niya ang Myriad Esports na nag-i-stream ng mga Mobile Legends games at may sarili ring roster ng mga streamers at pro players. Myriad Esports Cup, sila ang nag-organisa ng isang profesional na esports tournament kung saan si Alden mismo ang umupo sa control area bilang direktor ng buong programa. 3. Joint venture at pelikula lenses sa Viva Group, 2025, upang mas lalo pang lumaki. Pumasok ang Myriad sa isang malaking joint venture kasama ang Viva Group of Companies. Bahagi ng partnership na ito ang pag-produce ng mga bagong pelikula, album, at malalaking live events, directorial at co-productions, kasama sa mga proyekto ng Myriad ang pelikulang Out of Order, kung saan si Alden ang bida at direktor, ang pelikulang Timok adaptation kasama si Julia Barreto, pati na ang pakikipag-produce sa mga internasyonal na pelikula tulad ng Death March. Ang Myriad Corporation ay patunay na mula sa pagiging biktima ng scam noong 2016, naging mas matalino si Alden sa pagpapatakbo ng sarili niyang kumpanya na ngayon ay nagbibigay na rin ng trabaho sa maraming Pilipino sa industriya ng sining at teknolohiya. McDonald's franchises, matagumpay niyang pinapatakbo ang kanyang mga branch, kabilang ang kanyang sikat na McDonald's franchise sa Biñan at ang mas bagong branch sa Santa Rosa, Laguna. Tama ang impormasyong ito. Bilang isang franchisee, ang pagpapatakbo ng mga sikat na fast food branches ang isa sa mga pinakamatatag na pinagkukunan ng passive income ni Alden Richards ngayon. Bilang isang seryosong negosyante, narito ang mahahalagang detalye sa likod ng kanyang mga McDonald's branches sa Laguna. 1. Ang unang branch sa Biñan, Laguna, 2019, regalo sa sarili. Binili ni Alden ang franchise na ito bilang regalo para sa kanyang sarili noong kanyang 27th birthday. Opisyal itong nagbukas noong ika-21 ng Abril taong 2019. Lokasyon, ang McDonald's Biñan Highway Branch ay matatagpuan sa Olivares, katabi mismo ng University of Perpetual Help System Delta along the National Highway. Pamamahala, ayon kay Alden, ang kanyang nakababatang kapatid na babae ang pangunahing nagpapatakbo at nag-aasikaso sa araw-araw na operasyon ng branch na ito, bagamat siya pa rin ang tumatayong owner-operator ni 2.2. Ang bagong heritage-inspired branch sa Santa Rosa, Laguna, 2026, kakaibang disenyo, noong ika-20 ng Enero taong 2026, formal na binuksan ni Alden ang kanyang ikalawang franchise, ang McDonald's Santa Rosa Bayan na matatagpuan sa Barangay Kanluran. Makasaysayang konteksto, espesyal ang branch na ito dahil itinayo ito sa mismong lugar ng makasaysayang Zavala Rivera Ancestral House na nagmula pa noong 19th century. Nakipagtulungan ang koponan ni Alden sa National Historical Commission of the Philippines, NHCP, upang mapanatili ang lumang estilo at kultura ng gusali habang pinagsasama ito sa modernong disenyo ng isang fast food restaurant. Malaking pamumuhunan, ang kabuoang gastos para sa proyektong ito kabilang ang pagbili ng lupa at konstruksyon ay tinatayang umabot sa humigit kumulang 37.5 milyong piso. Ang inspirasyon sa likod ng negosyo inamin din sa mga ulat na ang isa sa mga naging inspirasyon ni Alden sa pagpasok sa ganitong uri ng negosyo ay ang kanyang dating katambal na si Min Mendoza. Ang pamilya kasi ni Min ay kilala rin bilang matagumpay na nagmamay-ari at nagpapatakbo ng ilang McDonald's franchises sa bansa.
FinEd speaker, dahil sa kanyang naging karanasan sa pagkadapa at pagbangon, madalas na siyang iniimbitahan ngayon bilang guest speaker sa mga Financial Literacy Congress, gaya ng sa Bangko Sentral ng Pilipinas, at brand ambassador ng malalaking bangko tulad ng BDO upang magbahagi ng tamang paghawak ng pera. Tumpak at napapanahon ang detalyeng ito, dahil sa kanyang hayag na kwento ng pagkalugi noong 2016 at ang matagumpay niyang pagbangon bilang isang business mogul, si Alden Richards ay naging isa sa mga pinagkakatiwalaang mukha ng financial education, FinEd, at financial literacy sa Pilipinas. Ginamit niya ang kanyang mga personal na pagkakamali upang magsilbing aral at inspirasyon sa publiko sa pamamagitan ng mga sumusunod na tungkulin. 1. Pakikipagtulungan sa Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) FinEd Program. Aktibong katuwang si Alden sa mga kampanya ng BSP na naglalayong turuan ang mga Pilipino, lalo na ang mga kabataan, maliliit na negosyante, at mga overseas Filipino workers, OFWs, ukol sa tamang pag-iimpok, pag-iwas sa scam, at tamang pamumuhunan. Tunay na karanasan. Sa kanyang mga naging talumpati, madalas niyang idiin ang kanyang natutunan noong siya ay mas scam, mas mabuting mas marami kang alam kaysa mas marami kang pera. Binibigyang diin niya na hindi sapat ang pagkakaroon ng malaking kapital kung wala namang sapat na kaalaman sa pagpapatakbo ni 2.2. Brand ambassador ng BDO Onibank Mukonang Fish, campaign at financial inclusion, bilang pangunahing celebrity endorser ng BDO, ang pinakamalaking bangko sa Pilipinas. Pinangungunahan ni Alden ang mga kampanya para sa madaling pagpapakalat ng kaalaman sa pananalapi, pangmatagalang pagpaplano. Sa kanyang mga promotional at educational videos para sa bangko, ibinabahagi niya ang kahalagahan ng pagkakaroon ng emergency fund, pagbubukas ng seryosong savings account, at ang paggamit ng mga lehitimong banking channels upang maprotektahan ang pinaghirapang pera laban sa mga mapanlinlang na investment schemes. 3. Mga pangunahing payo ni Alden sa kanyang mga FinEd talks tuwing siya ay nagsasalita sa mga Financial Literacy Congress. Laging nakatutok ang kanyang mga payo sa tatlong mahahalagang bagay: huwag magmadali, do your research, huwag pumasok sa isang negosyo dahil lamang ito ay uso, o dahil mabilis ang pangakong kita. Alamin ang bawat detalye bago maglabas ng pera, tutukan ang operasyon. Kung magtatayo ng negosyo, siguraduhin may oras ka na bantayan at hands-on ka sa takbo nito, o kaya ay mayroon kang pinagkakatiwalaang pamilya na direktang namamahala, gaya ng ginawa niya sa kanyang kapatid sa McDonald's franchise. Matuto sa pagkadapa, ang pagkalugi ay bahagi ng buhay negosyo. Ang mahalaga ay ang aral na nakuha mo rito upang mas patatagin ang iyong mga susunod na hakbang. Bago ko tapusin ang akin updates patungkol sa Kathden, Alden at iba pang showbiz ganap ay shoutout ko muna yung mga senior citizen dyan na palaging nanonood sa akin updates. Maraming salamat po sa inyong lahat. For more updates please wag ninyo pong kalimutan i-share para ma-update kayo sa aking videos patungkol sa mga artistang gusto ninyo. Follow, subscribes, my Facebook and YouTube account at i-search lang ang Uno Mitch Quotes. Watch till the end and comment. Maraming salamat po at God bless po sa ating lahat.